Naitanong mo na ba sa sarili mo hanggang kailan pa kaya ako mabubuhay? Lalo na kung lagpas 60 ka na. Biglang dumarami ang tanong tungkol sa kalusugan, sa katawan at sa hinaharap. Pero alam mo ba may mga senyales daw na pwedeng makita sa katawan at ugali natin na pwedeng magpahiwatig kung mahaba pa ang biyayang buhay na naghihintay sa atin o hindi ito hula o pamahiin. Base ito sa mga pag-aaral ng siyensya at karanasan ng maraming matatanda sa buong mundo. Kaya kung ikaw ay edad 60 pataas o may mahal, kasabuhay na senior na gusto mong gabayan, napakahalagang panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil baka isa ka sa mga maswerteng nagpapakita ng malinaw na senyales na mahaba pa ang itatakbo ng buhay mo. Ngayon simulan natin sa unang senyales. Simple lang pero malaki ang ibig sabihin, lakad mo pa lang. May sinasabi na yan sa mga eksperto sa kalusugan. Ang bilis at ginhawa ng paglalakad ng isang senior ay konektado sa kabuang kalagayan ng kanyang puso, baga kalamnan at utak. Kapag kaya mo pa ring maglakad ng hindi hinihingal, hindi nanlalata at may ritmo ang hakbang mo, ibig sabihin malakas pa ang katawan mo. Sa totoo lang, may mga pag-aaral na nagsasabing ang seniors na may mabilis o regular na lakad ay mas mataas ang posibilidad na mabuhay ng mas matagal kumpara sa mga hirap na sa paglakad. Kaya ngayong linggo, obserbahan mo ang sarili mo. Kumusta ang lakad mo? Kung medyo mabagal, okay lang. Hindi pa huli ang lahat. Simulan mong maglakad-lakad sa umaga kahit 5 minuto lang. Isabay mo na rin ang pagbilad sa araw. Ang simpleng lakad ay parang investment sa mas mahabang buhay. Ang ikalawang senyales na dapat mong bantayan ay ang lakas ng pagkakahawak ng kamay. Hindi lang yan tungkol sa pakikipagkamay. Ang lakas ng grip mo ay sumasalamin sa kabuwang muscle, strength ng katawan mo. Madalas sa mga pag-aaral mula sa UK at Japan, ang mga matatandang may malakas pa ring kapit ay kadalasang may mas mababang risk ng pagkakaroon ng chronic diseases gaya ng diabetes, heart disease at dementia. Ngayon, paano mo malalaman kung malakas pa ang grip mo? Subukan mong pisilin ng isang bote ng tubig o kaya ay magsara ng takip ng garapon. Madali pa ba sa'yo? Kung oo, congratulations. Isa yan sa mga senyales na malakas ka pa. Kung nahihirapan ka naman, huwag pang hinaan ng loob. May mga simpleng ehersisyo para palakasin ang kamay, gaya ng pagpisil ng stress ball araw-araw o paggamit ng rubber band para sa resistance. At pa ang ikatlong senyales. Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Marami sa ating mga seniors ang nagsasabi, normal lang naman na magising ng 2 o 3 ng madaling araw. Pero ang totoo, ang kalidad ng tulog ay isa sa pinakamalaking predictors ng haba ng buhay. Ang mga taong may sapat at tuloy-tuloy na tulog kada gabi ay mas malaki. Ang tansang makaiwas sa sakit, mas may malusog na immune system, at mas matalas ang isipan. Kung madalas kang magising sa 10 oras ng gabi at hindi na makatulog muli, baka panahon na para tingnan ang evening routine mo. Iwasan muna ang kape sa pagkagabi. Subukang mag-relax bago matulog. Pwedeng magbasa ng libro, makinig sa tahimik na musika o magsindi ng essential oils kung meron. Tandaan, ang katawan natin ay parang cellphone. Kailangan ng full charge tuwing gabi para umandar ng maayos kinabukasan. At alam mo ba ang nakakatuwa? Marami sa mga senior na may magandang tulog, malakas ang kapit ng kamay at kaya pang maglakad ng regular ay yung mga may aktibong lifestyle kahit simpleng-simple lang. Yung naglalakad sa palengke, nag-aalaga ng halaman, nagluluto araw-araw o may malapit na kausap sa bahay o kapitbahay. Kaya habang pinapanood mo ito, gusto kong tanungin ka. Alin sa 3 senyales na ito ang nasaw pa? Lakad, lakas ng kamay, tulog o baka 3 pa? Kung isa ka sa mga nakaka-relate, ibig sabihin ay nasa tamang direksyon ka. Pero hindi tayo titigil dito. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang ika-4 at ika-5 senyales na mas lalong magpapatibay ng pag-asa mong mahaba pa ang ilalaang oras sa mundong ito. Kaya kung gusto mong malaman kung ikaw nga pa ay may mahaba pa ang buhay, ituloy mo lang ang panonood dahil baka yung susunod na senyales hindi mo pa napapansin pero nararamdaman mo na pala sa katawan mo araw-araw. Comment na karating ka pa rin dito sa part na ito. Ibig sabihin ay interesado ka talagang alagaan ng sarili mo at ang kinabukasan mo. At kung gusto mo talagang humaba ang buhay mo ng masaya at masigla, huwag mong palalampasin ang susunod. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa bilis ng lakad, lakas ng kamay at kalidad ng tulog. Handa ka na bang tuklasin pa ang susunod na mga senyales na tahimik pero makapangyarihang palatandaan na mahaba pa ang takbo ng buhay mo? Ang ika-4 na senyales ay ito. Malakas pa rin ang gana mong kumain lalo na sa masusustansyang pagkain.
Marami ang hindi nakakaalam na ang simpleng ganang kumain ay konektado sa kalusugan ng ating utak, sikmura at emosyon. Kapag ang isang senior ay nawawalan na ng gana, maaring ito ay senyales ng depresyon, mahinang panunaw o mas malalim na problema sa katawan. Pero kung ikaw ay patuloy na nasasabig sa mga pagkain lalo na sa mga gulay, prutas at lutong bahay, ibig sabihin ay aktibo pa ang iyong digestive system, malakas pa ang iyong metabolismo at may sigla ka pa sa araw-araw. Ang mga taong may masiglang gana sa pagkain ay karaniwang mas may lakas ng loob harapin ang bawat araw, may energy para kumilos at mas malaki ang posibilidad na manatiling malusog ang katawan. Kaya ngayong linggo, pakiusap ko lang, iobserbahan mo ang sarili mo. Kumusta ang gana mo sa pagkain? Kung mababa, subukan mong dagdagan ang physical activity sa umaga. Kahit simpleng stretching lang ay nakapagpagana ng tiyan. Pwede mo rin simulan ang araw mo sa isang makulay na prutas, isang hiwa ng papaya o saging. Halimbawa, yung mga simpleng hakbang, malaking tulong sa kabuang kalusugan. Ngayon, dumako tayo sa ikalimang senyales. Medyo hindi ito pisikal. Pero napakahalaga, ito ay ang iyong kakayahang humarap sa stress. Ibig sabihin, kahit may problema, hindi ka madaling matumba. Kahit may pagsubok, kaya mong ngumiti. Ang tawag dito ng mga eksperto ay resilience o tibay ng kalooban. Yung mga matatanda na may ganitong klaseng attitude ay kadalasang mas tumatagal ang buhay. Hindi dahil mas konti ang pinagdadaanan nila, kundi dahil mas malakas ang loob nila. Harapin ito. Isang lola sa Cebu ang nagsabi sa akin dati, ano kung may sakit ako, buhay pa rin ako. Ba? At habang sinasabi niya ito, naglalabas siya ng damit sa poso na kangiti at kumakanta pa. Paano mo malalaman kung resilient ka pa? Simple lang. Kapag may problema, anong unang reaction mo? Panic ba agad o kalmado ka muna, huminga saka mag-isip ng solusyon? Kapag kaya mo pang i-manage ang mga pagsubok sa buhay nang hindi agad sumusuko, malaki ang tiyansang mas matagal ang biyayang buhay mo. Kaya mahalaga na araw-araw may ginagawa tayong bagay na nagpapasaya sa atin. Hindi kailangan magastos. Pwedeng makipagkwentuhan sa apo, mag-alaga ng halaman, manood ng paboritong palabas o magsulat sa diary. Kahit anong bagay na nagpapalakas ng loob at nagpapagaan ng damdamin ay may epekto sa tibay ng ating puso at isipan. Ngayon, kung pinapanood mo pa rin ito hanggang dito, ibig sabihin ay interesado ka talagang alagaan ng sarili mo. At gusto ko lang sabihin, hindi pa huli ang lahat. Kung meron mang kulang sa mga senyales na ito sa ngayon, pwede mo pa rin silang simulan o palakasin. Ang katawan natin ay marunong makinig sa atin lalo na kung araw-araw nating inaalagaan ito. At bago tayo magtapos sa part na ito, gusto ko lang bigyang diin ang isang bagay. Hindi lang haba ng buhay ang mahalaga, kundi ang kalidad ng buhay habang tayo ay nabubuhay. Mahaba na nga ang buhay, pero kung mahina ang katawan at malungkot, ang puso parang kulang pa rin. Kaya ang mga senyales na ito ay hindi lang indikasyon ng tagal, kundi ng ganda rin ng natitirang taon. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ang pang-anim at panghuling senyales. Yan ito sa tuwing pinakakagulat pero pinakakapakipakinabang. Kung gusto mong malaman kung isa ka sa mga seniors na may panlaban pa sa oras, sa katawan at sa panahon, ituloy mo lang ang panonood. Baka sa susunod na senyales mas lalo mong mapagtanto kung gaano ka pa kalakas at kung gaano pa kahaba ang kayang ibigay ng buhay sa iyo. Comment 2. Kung kasama ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka sa pangangalaga sa iyong sarili. At kung gusto mong tulungan ng iba pang seniors na gaya mo, i-share mo na rin ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya. Salamat at kasama pa rin kita hanggang dito. Ibig sabihin ay seryoso ka talaga sa pag-aalaga ng katawan mo at gusto mong malaman kung isa ka nga ba sa mga seniors na may mahaba pang tatahakin sa buhay. Ngayon, dumako na tayo sa pang-anim na senyales. At sa totoo lang, marami ang hindi agad napapansin nito. Pero kapag meron ka nito, malaking bagay talaga ang senyales. Na to ay kaya mo pa ring tumayo ng balanse o hindi natutumba, simple o, pero napaka-importante. Ang balanse ng katawan ay senyales na maayos pa ang coordination ng utak, muscles, kasukasuhan at mata. Ibig sabihin, aktibo pa rin ang koneksyon ng iyong utak sa buong katawan. At kapag malinaw pa rin ang iyong sense of balance, mas mababa ang risk mo sa mga aksidenteng pagkadapa, na isa sa mga pangunahing dahilan ng biglaang pagkapinsala sa matatanda. Subukan mo ito. Tumayo ka sa isang paa ng kahit 10 segundo. Kaya pa ba? Kung kaya pa, ibig sabihin may control ka pa sa katawan mo. Kung hindi, okay lang. Hindi ito dahilan para mawala ng pag-asa. Ang balanse ay kayang sanayin. Pwede kang magsimula sa pag-practice ng Tai Chi.
yoga para sa matatanda, o kahit simpleng paghinto sa paglalakad habang nakatayo, ng tuwid na may dalawang paa sa lupa at kamay sa gilid. Araw-araw, sanayin mo ang sarili mo sa mga simpleng galaw na nagpapalakas sa balanse. Bukod sa makakatulong ito para iwas aksidente, pinapatibay rin ito ang koneksyon ng isip at katawan. Isang mahalagang aspeto ng pangmatagalang kalusugan. Ngayon ang pangpitong senyales. At para sa akin, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Meron ka pa ring malalim na koneksyon sa ibang tao. Hindi mo kinukulong ang sarili mo. May kausap ka pa rin. May mga taong nagmamahal sao at mahal mo rin sila. Base sa maraming pag-aaral mula sa Harvard at iba pang research centers, ang mga matatandang may malalim na ugnayan sa pamilya, kaibigan o komunidad ay masaya, mas malakas at mas matagal, mabuhay. Kahit wala kang asawa o anak na kasama, sa bahay basta meron kang kapitbahay na nakakausap, kaibigang pwedeng matawagan o grupo ng seniors na kasama mo sa morning walk. Yan ay napakalaking bagay. Ang kalungkutan kapag tumagal ay hindi lang sakit sa damdamin. Nakakaapekto rin ito sa katawan. Napapaba nito ang immune system, nagpapahina sa puso at minsan pa, tinutulak ang isang senior sa kawalan ng gana sa pagkain, tulog o kahit paggalaw. Kaya kung isa ka sa mga seniors na may kakwentuhan pa, may ka-Facebook chat o may mga apo na bumibisita, alagaan mo ang koneksyong yan. And kung medyo nag-iisa ka ngayon, huwag kang mag-alala. Pwedeng-pwede mong simulan muli ang koneksyon. Mag-hello sa kapitbahay, dumaan sa barangay health center, sumali sa prayer group or kahit online Bible study. Hindi kailanman huli ang lahat para makipag-ugnayan. Sabi nga sa isang pag-aaral, ang isang matandang may isang tunay na kaibigan ay may mas mataas na chance na humaba pa ang buhay ng higit sa 5 taon kumpara sa senior na walang kausap. Isipin mo yon, isang kaibigan lang pero dagdag 5 taon. Sulit ba? Ngayong napag-usapan na natin ang lahat ng 7 senyales na nagpapahiwatig ng mahabang buhay, tanungin mo ang sarili mo. Ilan sa mga ito ang meron ka? At sa tingin mo, alin ang pwede mong simulan ngayon para mapalakas pa ang katawan mo? Pero sandali lang, hindi pa tayo tapos. Sa mga susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang 3 bagay na pwede mong simulan agad para lalong tumibay ang mga senyales na yan, mga simpleng hakbang na kayang-kaya mong gawin araw-araw kahit sa bahay lang at hindi kailangan ng mamahaling kagamitan. Dahil ang totoo, kahit marami kang senyales ngayon, kung pababayaan mo ang sarili mo sa mga darating na taon, pwede pa ring humina ang katawan mo. Pero kung maaga kang kikilos at gagawin ang mga tamang hakbang, mas mapapatibay mo ang pag-asang mahaba pa talaga ang ilalaang buhay mo. Kaya kung gusto mong malaman ang unang hakbang na dapat mong simulan, abangan mo ang susunod na bahagi, ang mga simpleng gawain na yon. Maraming beses nang napatunayang nagpapahaba ng buhay, ayon mismo sa mga doktor at eksperto. Comment 3 kung natapos mo ang 7 senyales at i-comment mo rin kung alin sa mga ito ang meron ka. Baka may kapareho ka sa comment section na pwedeng maging kaibigan mo rin. Kumusta ka na? Kung nandito ka pa rin sa part na ito, saludo ako sa'yo. Dahil ibig sabihin talagang mahalaga sao ang sarili mong kalusugan at gusto mong sulitin ang bawat taon, buwan at araw ng buhay mo. Natapos na natin ang 7 senyales na nagsasabing mahaba pa ang itatakbo mo. Pero tanda, kahit meron ka ng mga senyales na yon, kung hindi mo aalagaan, pwedeng mawala. Kaya ngayon pag-uusapan na natin ang 3 bagay na dapat mong simulan agad, simula pa lang ng bagong yugto ng buhay mo. Ang unang bagay na dapat mong simulan ngayon ay ito. Magkaroon ng consistent at simpleng physical activity araw-araw. Hindi kailangan ng gym. Hindi rin kailangan ng mamahaling sapatos o kagamitan. Ang kailangan lang ay konting disiplina, kaunting galaw at kaunting oras bawat araw. Alam mo ba na kahit 5 minuto lang ng paglalakad sa umaga o hapon, ay may malaking epekto na sa puso, utak at kasukasuhan mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang seniors na may regular na pisikal na aktibidad ay mas mataas ang chance na hindi tamaan ng stroke, heart disease at dementensya. Bukod pa doon, mas bumabagal ang pagkasira ng muscle, mas tumitibay ang buto at mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Isipin mo ito, araw-araw kang gagalaw para lang gumaan ang katawan mo, pero ang kapalit ay mas matagal na buhay. Sulit na sulit, hindi ba? Kung hirap ka ng maglakad sa labas, pwede mong simulan sa loob ng bahay. Maglakad-lakad sa hallway. Umakyat baba ng ilang hakbang. Gumalaw habang nanonood ng TV. May mga simpleng stretching na pwede mong sundan sa YouTube o kaya magtahi o chair exercises kung mas comfortable ka. Sa ganong galaw,
At habang gumagalaw ka, mapapansin mo na unti-unting lumalakas ulit ang katawan mo. Baka dati nahihirapan kang buhatin ng kaldero o itaas ang braso pero ngayon parang mas kaya mo na. At hindi lang katawan ang lumalakas dito, pati utak mo mas nagiging alerto. Kasi ang paggalaw ay nagpapadaloy ng dugo sa utak at yan ang nagbibigay sigla at linaw sa pag-iisip. May kakilala ako, isang lolo sa Pampanga. 6 na siya pero araw-araw siyang nagwawalis sa bakuran. Sabi niya ba kahit pawis-pawis ako ang saya ko. Parang pakiramdam ko bumabata ako. At hindi nga siya nagkakasakit, hindi rin siya mabilis mapagod. At higit sa lahat, masayang-masaya siya sa buhay. Kaya kung ikaw ay isa sa mga seniors na sinasabi, ay matanda na ako, baka mapilayan ako niyan, isipin mo ito. Mas delikado ang hindi pagkilos kaysa sa paggalaw. Ang katawan, kapag hindi ginagalaw, unti-unting humihina, pero kapag araw-araw mo siyang binibigyan ng kahit konting ehersisyo, parang sinasabi mong buhay pa ako at gusto ko pang mabuhay ng mas matagal. Ngayong alam mo na ang unang dapat simulan, consistent na physical activity. Gusto kong tanungin ka, anong galaw ang kaya mong simulan bukas? Simpleng lakad sa umaga, pagwawali sa bakuran, pagtayo at pag-upo ng 10 ulit. Ano man yan mahalaga. Kung mahalaga, may simula at hindi mo kailangang gawin mag-isa. Pwede mo itong gawing bonding moment kasama si misis o si lolo o ang apo mo. Pwede kang magtayo ng morning movement club kasama ang kapitbahay o kahit simpleng paalala lang sa sarili mo sa salamin. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang ikalawang bagay na dapat mong simulan agad. At ito hindi lang pampahaba ng buhay kundi pampatibay rin ng puso, isipan at damdamin. Isang bagay na nakakalimutan ng marami, pero sa totoo lang ito yung susi sa masayang pagtanda. Comment 4 kung handa ka na talagang gumalaw, araw-araw at itype mo rin sa comments. Kung anong simpleng activity ang gusto mong simulan bukas, baka magka-inspirasyon pa ang ibang manonood. Dahil sa'yo. Ngayon na napag-usapan na natin ang kahalagahan ng paggalaw, oras na para sa ikalawang bagay na dapat mong simulan ngayon na. At para sa marami, ito ang mas mahirap kaysa sa pag-ehersisyo, ang pagpapalakas ng koneksyon mo sa ibang tao. Hindi, panito obvious sa una. Pero ang kalungkutan at isolation ang isa sa mga pinakamatinding silent killers ng mga matatanda. Marami sa mga senior citizens ang magaling magtago ng lungkot. Tahimik lang. Nakatitig sa bintana. Walang kausap buong araw. Pero sa loob-loob nila, sabik sa atensyon, sa simpleng kumustahan, sa isang kamay na hahawak sa kanila. Kaya kung gusto kong humaba pa ang buhay mo at higit sa lahat, mas maging makabuluhan ang bawat araw, kailangan mong simulan ang muling pakikipag-ugnayan. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magkaroon ng maraming kaibigan. Kahit isang taong totoo mong nakakausap, araw-araw ay sapat na para makaramdam ka ng koneksyon sa mundo. Ang mga tao na may malapit na ugnayan sa pamilya, kapitbahay, simbahan o kahit online ay mas mababa ang chance na dapuan ng depression. Mas mataas din ang emotional resilience nila. At ayon sa mga pag-aaral, mas humahaba ang buhay nila ng ilang taon. Isipin mo to, masaya ka. May kakwentuhan ka. May dahilan kang bumangon araw-araw. Yun palang panalo ka na. Ngayon baka iniisip Yumim, wala naman akong kasama sa bahay. Lahat sila may kanya-kanyang buhay na. Oo, totoo. Pero hindi ibig sabihin na wala ka nang pwedeng kausapin. Baka may kapitbahay kang hindi mo pa nakikilala. O baka pwede kang sumali sa isang senior group sa barangay o kahit online group sa Facebook na para sa mga kaedad mo. Meron na ring mga online maths or Bible studies para sa seniors. Hindi mo na kailangang umalis ng bahay para makipag-ugnayan. Kung may cellphone ka, subukan mong mag-text o tumawag sa isa mong anak, apo o kaibigan. Kahit simpleng kumusta ka na, sapat na para simulan muli ang koneksyon. Isang simpleng kwento. May isang lola sa Iloilo, 74 years old. Matagal na siyang walang kausap sa bahay. Pero isang araw nagdesisyon siyang magtanim ng mga gulay sa paso. Araw-araw binibisita siya ng isang batang kapitbahay para tumulong. Doon nagsimula ang kwentuhan hanggang sa naging routine nila. Isang simpleng tanim, isang simpleng hello. Pero yun ang naging dahilan kung bakit muling naging masigla si Lola. Hindi kailanman huli para muling makipagkaibigan. Kaya simula ngayon, subukan mong humanap ng paraan para makipag-ugnayan ulit. Kung may alitan sa pamilya, baka ngayon na ang tamang oras para ayusin. Kung may kaibigang matagal, nang hindi nakakausap, baka isang mensahe lang ang kulang para muling mabuhay ang inyong koneksyon. At kung iniisip mong nakakahiya na o nakakabigat lang ako, isipin mo ito. Karapat-dapat kang mahalin, pakinggan at pahalagahan.
Ang iyong boses ay mahalaga. Ang iyong kwento ay may saysay at ang iyong presensya ay may silbi para sa iba at para sa sarili mo. Minsan kailangan lang nating paalalahanan ng sarili natin hindi tayo nag-iisa. At kung lalapit tayo kahit konti lang, madalas may taong handang sumalubong sa atin ng bukas ang palad. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay mo hindi lang sa taon kundi sa saya, simulan mo ulit ang koneksyon. Hanapin mo ang mga taong kaya mong abutin at hayaan mo ring abutin kaila. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan na natin ang ikatlo at huling bagay na dapat mong simulan ngayon. And ito, kahit gaano ka katanda, kahit anong estado mo sa buhay, pwedeng-pwede mo itong gawin. Walang gastos, walang komplikasyon, pero may